Walang hiya ka, Imelda. Hindi ko maisip kung bakit mo yung nagawa sa aking ina. Hindi ako makakapayag na ang nanay ko lang ang magdurusa sa paghihirap dahil sa ginawa mo. Joel, asawa mo ako. Asawa nga kita. Minahal kita ng sobra. Inalagaan kita at binigay ko sa iyong lahat. Ngunit bakit itong ginanti mo sa akin? Bakit? Bakit mo binarang ang nanay ko? Dahil gusto ka niyang ibigay sa iba. Sa ex-girlfriend mo. Alam naman natin na sa simula pa lang ay gusto niya magkabalikan kayo ng babaeng yon. Ngunit hindi ako makakapayag na ibigay ka ng kahit sino sa ibang babae dahil akong karapat-dapat para sa iyo. Aalisin kong lahat ng humaharang sa ating dalawa, kahit ang sarili mo pang ina. Ngayon, natikman na niyang ganti ng inapi niyang manugang. Imelda, wala kang puso. Napakasama mo. Oras na may mangyaring masama sa nanay ko, umanda ka, papatayin kita. Tandaan mo, asawa lang kita, ngunit nanay ko siya. Hindi ako makakapayag na may manakit sa magulang ko kahit na ikaw pang asawa ko. Itaga mo yan sa bato. Taon 1992. Antique. Araw ng Sabado. Maganda ang panahon ng maghapong yun. Maaliwalas ang kapaligiran. Masayang nagsisiliparan ang mga ibon sa himpapawid at makikita mo ang kulay berdeng kapaligiran. Marahil sadyang ganyan ang iyong matutunghayan kapag ikaw ay nasa probinsya. Saan ka man sumulyak ay kulay lunti ang kalikasan ang una mong mapapansin. Ano pat maraming punong kahoy at mga halaman ang nagkalat sa paligid. Noong mga sandaling yon, masayang tinatahak ni na Joel at ng kanyang asawa ang daanan sa kanilang baryo na matagal din niyang hindi napuntahan. May dala-dala siyang 2 malaking mga bagahe. Halos 6 na taon din na namalagi sa lungsod ng Maynila si Joel, buhat nang siya'y makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo sa kursong nursing at makatanggap ng oportunidad na makapagtrabaho sa pampublikong ospital sa lungsod. 6 na taon din siyang nagtrabaho sa Maynila nang hindi nagbabakasyon sa probinsyang Kinagisnan. Sa Maynila rin niya nakilala si Imelda, ang ikalawang babae na nagpatibok ng kanyang puso at ang babae na kanyang napangasawa. Nagmula si Imelda sa probinsya ng Capiz. Yun nga lang, ikinasal sila ng babae nang hindi alam ng mga magulang niya at binabalak ni Joel na gawing sorpresa yon para sa kanyang mga magulang. Habang naglalakad, agaw atensyon si Joel sa kanyang mga taga-baryo. Bawat taong nakakasalubong at nadadaanan nila ay napapatingin sa kanya at napapangiti. Napansin ni Joel na malaki na rin ang ipinagbago ng kanilang lugar. Dati-rati, bilang lamang sa daliri ang mga bahay sa kanilang baryo, ngunit sa pagkakataong yon ay medyo marami-rami na. Joel, ikaw ba yan? Abay, nakauwi ka na pala rito sa ating probinsya. Mukha tayong bigati na. Baka may pasulubong ka naman na chocolate dyan. Dumaan na lang po kayo sa bahay mamaya, Aling Sheila. Naku, salamat naman. Ay, sino naman yung babaeng kasama mo? Nobya mo ba? Hindi po. Siya nga po pala si Imelda, Aling Sheila. Asawa ko po. Hello po. Abay, nag-asawa ka na pala? Alam ba ito nila Nene at Raybert? Hindi pa nga ho eh. Bala ko po sana silang surpresahin. Ay naku Joel, tiyak na masusurpresa talaga ang mga yon. Paano po Aling Sheila? Mauna na po kami. Ay, sige. Dadaan na lang ako sa inyo mamaya, ha? Isa si Aling Sheila sa mga malapit na kaibigan ng kanilang pamilya. At halos lahat ng taong nakakakilala sa kanya ay lumapit para siya ay kumustahin at nagbabaka sakali na makahingi ng pasalubong. Nang makarating si Joel sa kanilang bahay, naabutan pa niya ang nanay-nene niya na tahimik na nagwawalis sa labas ng kanilang kusina. Nay!
Tay, nandito na po ako. Ay, Joel, anak, ikaw na ba yan? Oo, Nay. Ako nga, ang nag-iisang anak nyo na pinakagwapo. Ay, Diyos ko, anak, mabuti naman at nakauwi ka na rito sa probinsya natin. Raybert, narito na ang anak mo. Nakabalik na sa atin si Joel. Mano po, Inay, kumusta po kayo ni Tatang dito? Aba, parang ang ganda na ng buhay natin Kaawaan ka ng Diyos, anak. Ayos lang naman kami rito ng tatang mo. Salamat sa mga padala mo at naipaayos namin ng tatang mo itong bahay natin. Joel? Oh, anak, ikaw nga. Tang, Mano ho, maghinay-hinay lang ho kayo. Nakoy, hindi ba bawal sa inyong tumakbo? Baka atakihin kayo sa puso niyan. Pasensya na, anak. Narinig ko kasi mula sa kusina ang ginawang pagsigaw ng nanay mo. Teka, bakit hindi mo naman sinabi sa amin na uuwi ka? Hindi ka tuloy namin nasundo sa babaan ng Ceres. Joel, sino naman itong babaeng kasama mo? Kaibigan mo ba? O katrabaho? Nay, Tang, si Imelda nga po pala, asawa ko. Imelda, sila mga magulang ko. Ano? Nag-asawa ka na, anak? Kailan pa? Bakit hindi namin alam ito? Pumasok na muna tayo sa loob. Halika kayo, sa loob tayo mag-usap. Sige po. Nang makapasok na sila sa loob, ay palihim na sinuri ng nanay ni Joel ang kanyang asawa. Halos hindi ito makapaniwala nang malaman na ikinasal na pala ang kanyang anak at hindi man lang sila pinasabihan. Palihim na napaismit ang ginang. Makalipas ang ilang sandali ay muli na naman niyang sinuri ang kabuuang anyo ng asawa ni Joel. Sa suot pa lamang ni Imelda, hindi na maipinta ang muka ng ginang. Nakasuot ng spaghetti strap si Imelda at maikling shorts naman ang pambaba. Makapal din ang makeup sa muka. Kung ilalarawan ay may pagkamorena ang babae, ngunit hindi niya maipagkakaila na maganda ang napangasawa ng kanyang anak. Singkit ang mga mata at may matangos na ilong. Saang anggulo mo mang tingnan ay hindi ka makakakita ng kahit na maliit na kapintasan. Joel, kailan pa kayo nagpakasal? Noong nakaraan lang hutang, pasensya na, hindi ko po nasabi sa inyo. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Tsaka, bala ko po talaga kayong surpresahin. Aba, hindi ka nabigong surpresahin nga kami, anak. Kaya nga. Nay, Tang, huwag naman po kayong magalit sa akin. Hindi naman kami galit, anak. Nakakagulat lang kasi wala kaming kaalam-alam na nagpakasal ka na pala. Pasensya na po, Tay. Pero huwag po kayong mag-alala. Magpapakasal po ulit kami ni Imelda. Pero sa simbahan na. Teka. Anong ibig mong sabihin? Aunt, kasi po, sa mayor lang kami ikinasal ni Well. Well? Abay, hindi yan ang pangalan ng anak ko. Joel yon. Joel! Hayaan niyo na po ang asawa ko, Nay. Well po talagang tawag niya sa akin. Ayos lang naman sa akin yun. Sa Maynila ka rin ba nagtatrabaho, iha? Ano naman ang trabaho mo? Isa po akong tindera sa kantin ng hospital na pinagtatrabahuhan ni Well sa Maynila. Well, buwisit na yan. Joel, isa kang nurse. Ngunit bakit sa isang hamak na tindera ka lang bumagsak? Nay naman, nagmamahalan ho kami ni Imelda at wala akong pakialam kung ano man ang trabaho niya. Mabait po siya at matalino. Tanggap ko po si Imelda. Ang buong pagkatao niya. Si Regine, paano na siya? Nay, matagal na po kaming naghiwalay ni Regine. Halos 5 taon na rin po yun. Sayang naman kasi, anak. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Nandito naman na po si Imelda. Sigurado ako magkakasundo kayo ng asawa ko. Ay, nako. Ewan ko lang, Joel. Mabuti pa kumain na muna kayong dalawa at nang makapagpahinga na kayo. Mahaba-haba rin ang binyahin ninyo, sigurado yon. Kaya alam ko na pagod kayong dalawa. Sige po, Tay. Salamat po. Pagkatapos noon
si Raybert na rin mismo ang naghain ng makakain ng kanyang anak at ng asawa nito. Maging siya ay nagulat din nang malaman niya na ikinasal na pala ang anak nilang si Joel nang hindi nakapagpaalam sa kanila. Pakiramdam ni Raybert ay hindi kaaya-aya ang naging desisyon na yon ni Joel. Gayunpaman, naisip din niya na baka sa sobrang pagmamahal ni Joel sa kanyang asawang si Imelda ay kaya ito nagpadalos-dalos sa kanyang desisyon. Ay, ano nang gagawin natin, Raybert? Hindi naman siguro mahal ni Joel ang babaeng yan. Hinaan mo nga yung boses mo, nene. Baka magising pa yung dalawa. Saka, hayaan mo na yung anak natin. Malaki na siya. Alam na niya kung ano ang tama at mali. Ay, oo, alam ko naman yan. Kung nagkabalikan lang sana sila ni Regine at sila nagkatuluyan, baka matuwa pa ako. Bigyan mo muna ng pagkakataon si Imelda. Ilang buwan din naman silang mananatili sa atin. Malay mo ay magbago pa ang pananaw mo sa kanya. Isa pa nga yung problema 3 buwan ko ba namang makakasama ang babaeng yan? Ngayon pa lang kumukulo na talaga ang dugo ko sa kanya. Saka nanggaling sa Maynila yan. Alam mo naman na karamihan sa mga taga Maynila ay makakati. Malay mo, baka pokpok pa yan. Kita mo ba naman ang forma? Ang ikli ng short at ang kapal-kapal ng lipstick. Huwag ka magsalita ng ganyan. Mukhang mabait naman si Imelda. Sa katunayan ay siya pa nga ang naghugas ng pinagkainan nila kanina. Hiyang-hiya nga ako sa kanya Abay, dapat lang. Asawa niya na si Joel, kaya responsibilidad niyang asikasuhin ang anak natin. Saka wala naman siya ang pagsabuhay ni Joel. Isa ba namang tindera? Ay naku, ano ba nangyayari sa anak ko? Hindi mo pa nga kilala ng lubusan yung tao Ay sige, aalis muna ako. Pupunta muna ako kila Paring Natoy. Ibabalita ko sa kanila na nakabalik na ang inaanak niya. Ay sige, ikaw ang bahala. Daanan mo rin si Regine sa bahay nila. Ibalita mo na nakabalik na si Joel mula sa Maynila. Pakisabi na rin na kung maaari ay dumalaw siya rito bukas sa bahay. Sigurado ka ba dyan? Hindi ba magagalit sa iyo niya ng anak mo? Kasama niya na rito ang asawa niya. Ano ka ba naman? Hindi yan. Tsaka bahala sila sa buhay nila. At ako nagpapapunta rito kay Regine. Makikipagkwentuhan lang ako sa kanya. Ay, sige. Ikaw ang bahala. Palihim na napakuyom ng kanyang kamao si Imelda. Nung mga sandaling yun ay nasa labas siya ng kwarto ng asawa niyang si Joel. Nagising siya at nakaramdam ng pagkauhaw. Binabalak sana niyang tumungo sa kusina, ngunit naudlot yun nang marinig niya ang ginawang pag-uusap ng mga magulang ng kanyang asawa. Nakatalikod ang mga yon kaya hindi siya nakita. Hindi niya maiwasang masaktan dahil sa kanyang mga narinig. Simula pa lang yun, ngunit parang may alam na siya kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Simple lang, hindi siya tanggap ng mga magulang ni Joel, lalo na ng nanay nito. Kaya naman, tahimik siyang napasinghap at pinunasan ang luha na dumaloy sa kanyang pisngi, ni hindi man lamang niya namalayan na umiiyak na pala siya. Joel, matatanggap pa kaya ako ng mga magulang mo? Parang ngayon pa lamang ay ramdam ko na ayaw talaga nila sa akin. Sa halip na dumiretso sa kusina ng bahay nila Joel, ay bumalik na lamang sa loob ng kwarto si Imelda. Pakiramdam niya ay bigla na lamang napawi ang kanyang pagkauhaw dahil sa kanyang mga narinig. Pagpasok niya ay mahimbing pa rin ang pagkakatulog ng asawa niya. Mukhang pagod na pagod ang lalaki dahil sa haba ng kanilang biyahe. Muling nahiga si Imelda. Nakatulugan niya na ang iniisip at ang kanyang mga narinig mula sa mga magulang ni Joel. Kinabukasan, bandang 11:00 ng tanghali, nasa bakuran ng kanilang bahay ang mag-asawang sina Joel at Imelda.
Abala ang dalawa sa pagbubungkal ng lupa para sa itatanim nilang kamatis. Napag-utusan kasi si Joel ng ina nito na magtanim ng kamatis at nakitulong na lamang din si Imelda sa kanyang asawa. Ako na lang ang magbubungkal. Ikaw na magtanim ng mga kamatis. Sige, akong bahala sa kamatis. Nga pala, kumustang tulog mo kagabi? Medyo naninibago ako. Ikaw? Masasanay ka rin. Ipapasyal kita mamaya sa bayan. Mamimili tayo kung anong gusto mo. Nako, wag na, gastos lang yon. Ay nako, wag ka nang tumanggi, asawa ko. Maganda dito sa bayan namin. Hindi ka magsisisi. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Sinasabi ko lang po dito sa asawa ko, Nay, na magandang bayan. Bala ko sanang ipasyal siya mamaya doon. Hay nako, siguradong gagastos ka lang. Ang dapat nagtitipid ka. Yan nga rin po ang naisip ko, Nay. Naisip mo lang pero hindi mo pinagsabihan ng asawa mo. Gastos kayo ng gastos. Nay, sinabi niya po yun. Pero ayos lang naman yun. Saka ito ang unang beses na makakapunta si Imelda sa bayan natin. Di ikaw ang bahala. Siya nga pala, Joel. Nasa loob ng bahay si Regine. Hinahanap ka. Mukhang namimiss ka yata. Mabuti pa harapin mo muna, anak. Nay, may ginagawa po kami dito. Ano ka ba naman, Joel? Ngayon lang naman May pinagsamahan din naman kayo ng tao. Pero, Nay... Sa Kanarya naman si Imelda, Siya na ang magtatanim ng kamatis. Madali lang naman yan, di ba? Nay naman. Sige na, Joel. Harapin mo muna yung bisita mo. Ako na bahala rito. Kayang-kaya ko to. Kita mo? Sigurado ka? Oo naman. Ako pa ba? Halika na, anak. Babalikan kita agad, ha? Nang tuluyan ng makaalis ang mag-ina, ay kinuha ni Imelda ang pala at nagsimula na siyang magbungkal ng lupa para sa itatanim niyang kamatis. Noong una ay nahirapan pa siya dahil yon ang unang beses na nakahawak siya ng pala at nagbungkal ng lupa. Habang abala sa ginagawa ay naiisip pa rin ni Imelda ang kanyang asawa. Hindi niya rin maiwasang magselos sa isipin na nagkita na naman sina Joel at ang unang babaeng inibig nito. Ngunit ang mahalaga, may tiwala siya kay Joel. Alam niyang tapat sa kanya ang lalaking kanyang pinakasalan. Ang problema nga lang ay ang biyanan niyang babae. Mukhang ito rin mismo ang gumagawa ng paraan upang paglapitin ang asawa niya at ang dati nitong nobyang si Regine. Maya-maya pa, narinig ni Imelda ang malakas na tawanan na nagmumula sa loob ng bahay ng pamilya ng kanyang asawa. Hindi niya maiwasang magselos dahil mukhang nagkakasiyahan ang mga ito. Kung tanggap lang din sana siya ng pamilya ng kanyang asawa, lalo na ng nanay ni Joel, marahil ay nasa loob din siya ngayon at nakikipagtawanan sa kanila. Nakaramdam na lamang si Imelda ng matinding kalungkutan. Sobrang sakit ang kanyang naramdaman nung mga sandaling yon. Aksidente pa niyang nasugatan ng pala ang kanyang paa, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Halos 30 minuto rin ang inilaan ni Imelda sa pagtatanim ng kamatis. Nung mga oras na yon ay hindi pa rin nakakabalik ang kanyang asawa. Pagkatapos ng kanyang ginagawa, inayos at binalik ni Imelda ang mga kagamitan na kanyang ginamit sa pagtatanim sa lalagyan nila ni Joel na nasa bakuran lang din saka siya pumasok sa loob. Naabutan pa niyang masayang nagkukwentuhan sina Regine at ang kanyang asawang si Joel. Tila tinusok ng daan-daang karayom ang kanyang puso dahil sa kanyang nasaksihan. Ngayong nasilayan niya na ang dating nobya ni Joel, hindi niya maitatanggi na sobrang napakaganda at napaka-sexy pala nito. Hindi niya kayang ikumpara ang kanyang sarili sa dating kasintahan ng kanyang asawa. Walang-wala siya kumpara sa babae.
Mukhang napansin naman ng asawa niya ang kanyang presensya dahil napasulyap ito sa kanya at nang makita siya ay agad itong napatayo at siya ay nilapitan. Oh, nandito na palang asawa ko. Siya nga pala, Regine. Siya si Imelda, ang aking asawa. Imelda, siya naman si Regine. Ang ganda pala ng asawa mo, Joel. Naku, hindi naman. Salamat. Pasensya na ha. Hindi ako kaagad nakabalik. Ayos lang. Natapos ko na ang pagtatanim ng kamatis. Sipag naman ng asawa ko. Pawis na pawis ko. Halika, punasan ko yung pawis mo. Ano ka ba? Ako na. Hindi, ako na, mahal. Oh, eto na merienda niyong dalawa. Imelda, nandito ka na pala. Natapos mo ng pagtatanim? Opo, Nay. Oh, magpahinga ka muna, asawa ko, ha? Kumain ka muna dyan. Anak, sakto lang sa 2 taong hinanda kong merienda. Imelda, tulungan mo na lang muna ako sa kusina. Ipagluluto natin sila ng pananghalian. Nay, katatapos lang ni Imelda sa pagtatanim sa labas. Pagod pa siya at huwag ka mag-alala, anak. May pagkain naman sa kusina. Ako nang bahala sa asawa mo. Nay, ayos lang, Joel. Gusto ko rin namang tumulong kay nanay sa kusina. Agad na sumunod na lamang si Imelda sa kanyang biyanan. Nang makarating sila sa kusina ay tinulungan niya si Nanay Nene sa paghihiwa ng mga sangkap na gagamitin nila sa pagluluto at nang matapos ay saka siya naghugas ng kalderong gagamitin. Samantala, abala naman si Nanay Nene sa pagpiprito ng isdang tilapia. Pagkatapos mo dyan, pakidala mo itong tilapiyang niluto ko sa mesa. Wow, tilapia. Paborito ko po yan. Ganun ba? Binili ko to kasi paborito to ni Regine. Ewan ko sa batang yon, magana yan kumain lalo na pag tilapia ang ulam. Kaya nga tuwang-tuwa si Joel sa kanya kasi ubos lahat ng niluluto ko, lalo na nung magkasintahan pa sila. Natahimik na lamang si Imelda dahil sa kanyang narinig. Sinunod na lamang niya ang inutos ng kanyang biyanan. Nang makabalik siya sa sala ay naabutan pa niyang nakikinig ang asawa at dati nitong nobya ng drama sa radyo. Mukhang hindi siya napansin ng mga ito dahil hindi man lamang siya sinulyapan hanggang sa makabalik na siya sa kusina. Luto na itong sinaing mo. Tawagin mo na sila at ako na maghahain sa mesa. Sige po, Nanay. 5 araw. 5 araw na ang nakakalipas simula nang bumalik si Joel sa probinsya kasama ang kanyang asawang si Imelda. Sa loob ng mga araw na yon, marami na ang nangyari. Halos araw-araw din na dumadalaw sa kanila si Regine na labis na ikinatutuwa ng nanay ni Joel. Tahimik lamang si Imelda, ngunit napapansin niya na ang nanay mismo ni Joel ang nag-iimbita sa kanyang nobya. Walang araw ding hindi bukang bibig ng ginang ang dating nobya ng kanyang anak. Walang araw din na hindi inuutusan ng ginang si Imelda at tinatrato na parang katulong. Araw ng linggo, 4:00 pa lamang ng madaling araw ay nagising na ang mag-asawa at maagang tumungo sa simbahan upang dumalo sa unang misa ng pare sa simbahang Katoliko. Noong nasa Maynila pa lamang ang dalawa ay nakagawian na nila na magsimba tuwing araw ng linggo. Pagkatapos ng misa, nakasanayan na rin nila na dumaan sa karinderya para doon mag-almusal. Tumungo rin sila sa bayan at namili ng mga kakailanganin katulad ng sabon, shampoo, sabong panlaba at bagong bestida para kay Imelda. Tuwang-tuwa ang babae habang naglilibot sila sa bayan. Hindi kasi natuloy ang lakad nila noong nakaraan at yon ang kauna-unahang beses na ipinasyal siya ng kanyang asawa. Joel, mahal mo ba talaga ako? Bakit mo naman naitanong yan? Mahal kita higit pa sa iniisip mo, Imelda. Talaga? Oo naman. Bakit ba? Wala lang. Hindi ka magtatanong ng ganyan kung wala lang. Alam kong may dahilan. Teka, sabihin mo nga, nagsiselos ka ba kay Regine? Kasi lagi siyang dumadalaw sa bahay. Hindi
Naku, nagsiselos ka nga. Huwag ka na magselos, asawa ko. Kung ano man ang nakaraan naming dalawa, hanggang dun na lang yon. Ang mahalaga, ang kasalukuyan. Ikaw ang kasalukuyan ko at ang babaeng makakasama ko hanggang pagtanda ko. Mahal kita, Joel. Mahal na mahal. Mahal din kita. Sobra. Samantala. Uy, pre! Mabuti naman at nagkasalubong tayo. Oh, Mark, kumusta? Nakauwi ka na pala. Oo, kagabi lang pero babalik din ako bukas sa Bacolod. Aba, ang galante na natin ngayon ah. Sana nakapagtapos din ako ng pag-aaral kagaya mo. Huwag mong sabihin yan. Ang mahalaga, mabuti ang kalagayan mo. Oh, sino pala yung kasama mo? Eh, di yung kapatid ko. Sinamahan ko siya. Bumili kasi siya ng bagong damit at sombrero. Kuya, bakit mo naman ako iniwan doon? Oh, ayun na pala siya. Ang tagal mo kasi sa loob, nainip ako kaya nagpahangin muna ako rito sa labas. Eh, sino nga pala yung kasama mo, pre? Si Imelda nga pala, pre. Asawa ko. Imelda, si Mark. Kaibigan ko, tsaka kuya siya ni Regine. Oh, nag-asawa ka na pala? Nagulat nga rin ako nung nabalitaan ko mula kay Nanay Nene na may asawa na pala siya, kuya. Ang sabi niya sa akin dati, hindi siya mabubuhay kung wala ako. O Imelda, baka magalit ka ha. Nagbibiro lamang ako. Ay, hindi naman. Ayos lang yan. Taga-saan ka, Imelda? Tsaka, saan kayo nagkakilala nitong kaibigan ko? Nagmula ako sa Capiz. Sa Maynila naman kami nagkakilala ni Joel. Uy, di ba maraming aswang sa Capiz? Totoo ba yun? Kung totoo yun, marahil ay wala ako ngayon sa harapan niyo. Biro lang. Nakakatuwa pala tong misis mo, pre. Maganda na, palabiro pa. Ang swerte mo sa kanya. Sige na, alis na kami ng misis ko, pre. Paano? Kita na lang tayo, ha? Teka, sumabay na lang kayo sa amin. Oo nga, para na rin makilala ko ng husto yung asawa mo. Pwede naman tayong sumabay sa kanila, Joel. Hindi na. Kailangan na naming umalis. Pasensya na, pre. Sa susunod na lang, ha? Sayang naman. Pero sige, mag-iingat kayo, ha? Lalo ka na, Imelda. Sige, maraming salamat, Mark. Bakas ang pagkairita ni Joel nang sila ay umalis. Hindi niya maiwasang magselos sa asawa niya at sa kaibigan niyang si Mark. Alam ni Joel na nag-uusap lang ang dalawa, pero sa isip niya, bakit kailangan pa nilang magtitigan at ngumiti sa bawat isa? Mukhang napansin ni Imelda na wala sa mood ang kanyang nobyo, kaya niyakap niya ito patagilid habang sila ay naglalakad. Ba't ganun ang tingin mo kay Mark? Nagagwapuhan ka ba sa kanya? Ha? Hindi. Meron pa ba mas gugwapo sa asawa ko? Sa'yo lang ako ng buong puso at buong kaluluwa. Talaga? Pasensya ka na ha. Medyo iba kasi yung tingin niya sa'yo kanina eh. Naku, siloso rin pala ang asawa ko. Mahal na mahal kita, Joel. Nang makauwi ang dalawa sa bahay nila Joel, ay naabutan pa nila sina Nene at Raybert na seryoso nag-uusap sa sala. Nang makita sila ng mga ito, ay agad na napatayo si Nene saka inusisa ang mga dala ng kanyang anak at maging ang dala ng kanyang magulang. Lihim na nakaramdam ng galit si Nene nang makita niya ang bagong bestidang damit na binili ni Joel para kay Imelda. Sa isip-isip nito ay hinuhut-hutan na naman ni Imelda ang kanyang anak at hindi niya yon matanggap. Muli niyang pinangaralan ang dalawa na huwag masyadong maggastos o kung ano-ano ang binibili. Dahil baka wala silang maipon at mapunta lang ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang anak sa luho. Kinabukasan, wala si Joel sa bahay at sumama ito sa kanyang ama na si Raybert patungo sa kalapit na bayan. Naiwan naman si Imelda kasama ng kanyang biyanan. Nagkataong abala siya sa pagbabalat ng kalabasa ng araw na yun nang may narinig siyang sunod-sunod na pagkatok mula sa pintuan. Imelda! Buksan mo nga yung pinto sa labas! Alam mo namang may kumakatok eh! Hindi ka pa tumayo dyan!
Abala ako sa paglalaba rito sa banyo! Walang imik na sinunod ni Imelda ang utos ni Nanay Nene. Pinagbuksan niya ng pinto ang taong kumakatok sa labas at bumungad sa kanya ang isang may katandaang babae. Bakas na bakas ang pagkairita sa mukha nito. Nakilala ni Imelda ang babaeng yun. Ilang beses na rin kasi itong dumadayo sa nanay ng asawa niyang si Joel at nanay ito ni Regine, ang dating nobya ng kanyang asawa. Nariyan ba si Nene? Ay, Gracia, ikaw pala! Dali, pumasok ka sa loob! Ay, naku, pasensya ka na. Naglalaba kasi ako dito sa banyo at ito namang si Imelda, nagbibingi-bingihan na may tao pala sa labas. Ay, pasensya na po, Nay. Hindi naman ako magtatagal. Siya nga pala balae. Baka naman may extra ka dyan. Hindi ba nurse naman ang anak mo? Pahiram naman ako. Kailangan ko lang talaga. Huwag ka mag-alala, babayaran ko naman sa susunod na buwan. Ay, meron naman akong pera rito, pero nakalaan kasi ito para sa darating na kaarawan ng bunso kong si Noel. Alam mo naman, uuwi na siya sa Sabado. Graduating na kasi sa college ang bunso kong yon. Kung nakapagtapos lang sana ang anak mong si Mark, marahil sana ay may anak ka ng profesional ngayon. Ay, sige na naman. Pahiramin mo na ako. Ay, nako, pasensya ka na. May pinaglalaanan talaga ako. Ganun ba? Sige na nga. Makaalis na nga lang. Sandali lang. Magmerienda ka muna sa loob. Halika. Wag na. Salamat na lang. Agad na umalis si Gracia sa kanilang bahay. Napailing naman si Nene. Anito sa sarili. Ay nako, kung hindi ka lamang nanay ni Regine, hindi kita kakausapin. Gustong-gusto talagang magkabalikan ni Nanay Nene sina Regine at Joel. At mukhang gagawin niya ang lahat para magkaaway at magkahiwalay ang anak niya at si Imelda. Hinding-hindi niya matatanggap na isang hamak na tindera sa kantin ng ospital lamang ang mapapangasawa ng kanyang anak. Nakakahiya ang bagay na yun para sa kanya. Napangyuwi si Nanay Nene sa isiping yun at walang imik na bumalik sa banyo upang maglaba. Kinahapunan, 5:00 ng hapon, mahimbing ang pagkakatulog ni Imelda ng hapong yun nang maalimpungatan siya dahil sa narinig niyang ingay ng mga kabataang naglalaro sa labas. Tuwing ganong oras kasi nakasanayan na yun ng mga kabataan. Hindi niya na nagawa pang makatulog kaya lumabas na lamang siya sa kwarto. Nung mga sandaling yon, naabutan niyang masayang naglalagay ng mga kakanin si Nanay Nene sa isang basket. Pakanta-kanta pa yon na tila ba may magandang nangyari. Ilang sandali pa, napansin ng ginang ang presensya ni Imelda, kaya ito ay napasulyap sa kanya. Ngunit ibinalik din agad ang atensyon sa kanyang ginagawa. Nakangiti namang lumapit si Imelda sa kanyang biyanan. Nay, nakauwi na po ba si Joel? Oo, pero nasa ilog sila ngayon ni Regine. Nako, sana naman magkabalikan na sila. Nay, ako ho ang asawa ng anak nyo. Yun na nga eh. Pero sana magkahiwalay na lang kayo. Huwag ka sana magagalit sa sasabihin ko Ngunit hindi kayo bagay ni Joel. Nurse siya at samantalang ikaw naman, isa ka lang hamak na tindera sa kantin ng ospital. Kapag nalaman nyo ng ibang tao, ano na lang ang sasabihin nila sa amin? Nay, paano nyo ho yan nasasabi ng harap-harapan? Tao rin ho ako. Nasasaktan din ako. Bakit pa hindi nyo ako magawang matanggap bilang manugang nyo? Lahat naman ng utos at gusto nyo sinusunod ko. Kailan nyo ba ako matatanggap bilang manugang nyo at asawa ng anak ninyo? Kahit kailan, hindi kita matatanggap bilang manugang ko. Si Regine lang ang nararapat na babae para sa anak ko. Hindi ako makakapayag na patuloy niyo akong aapihin at aabusuhin. Bakit? Anong gagawin mo? Aalis ka? Sige, umalis ka na. Lumayas ka na sa pamamahay ko at iwan mo na si Joel. Lumayo ka na. Hindi ka namin kailangan dito. Nay, mahal na mahal ko si Joel. Mahal ko po ang anak ninyo at ano man ang mangyari, hindi ko siya iiwan.
Tingnan natin kung hanggang saan ang katigasan mo. Hindi magtatagal, muli magkakabalikan ang anak ko at ang gusto kong maging manugang, si Regine. Sige na, diyan ka na. Ihahatid ko na sa kanila tong mga kakanin. Samantala, sa loob ng kwarto ni na Joel at Regine. Hindi ako makakapayag na maangkin ng ibang babae ang asawa ko. Walang sino man na makakahadlang sa aming pagmamahalan. Hindi kami mapaghihiwalay ng kahit sino. Akin lang ang asawa ko. Akin lang si Joel. Lahat ay gagawin ko upang mawala ang mga humaharang kahit na ikaw pa, Nanay Nene. Ilang araw na ako nagtitiis sa pang-aapi mo sa akin. Ngunit hindi ako makakapayag na magpatuloy ang ginagawa mong ito. Wala kang kwentang biyanan. Isang mabait na babae si Imelda, mapagmahal at mapag-aruga. Ngunit siya ay apo ng isang mambabarang. Kilala ang kanyang lola sa Capiz bilang isang mabagsik na mangkukulam. Minsan na ring tinuruan ng lola niya si Imelda sa pambabarang, kaya mayroon siyang kaalaman sa ganong uri ng gawain. Noong mga sandaling yon ay labis na ang galit at pagkasuklam na nararamdaman ni Imelda laban sa nanay ni Joel, ang kanyang biyanan. At sa tuwing naiisip ni Imelda na muling mahuhulog ang loob ng kanyang asawa sa dati nitong nobya dahil sa kagagawan ng kanyang biyanan, ay mas lalo lamang siyang nakakaramdam ng hinagpis. Humanda ka. Matitikman mo ngayon ang galit at ganti ng inaping manugang. Pagsisisihan mo ang lahat ng ipinakita mo sa akin. Samantala, nang makarating si Nanay Nene sa ilog ay naabutan pa niya ang kanyang anak at si Regine na nakaupo sa batuhan sa pangpang ng ilog. Masayang nagkukwentuhan ang mga ito. Bago pa kasi maging magkasintahan ang dalawa ay naging matalik muna silang magkaibigan. Hindi makapaghintay ang ginang na tuluyan ng magkabalikan sina Joel at Regine. Ilang saglit pa, napansin ni Joel ang presensya ng kanyang ina dahil napalingon ito sa ginang at napatayo. Nakangiting sinalubong ni Joel ang kanyang nanay saka tinulungan ito sa pagbubuhat ng basket na daladala. Nagpalinga-linga pa si Joel sa paligid na tila mayroong hinahanap. Si Imelda bang hinahanap mo, anak? Nako, hindi siya sumama. Masama raw kasi ang pakiramdam niya. Ano ho? Kailangan ko munang umuwi, Nay. Kailangan ako ng asawa ko ngayon. Pero anak, Joel! Ay nako, ang batang yun talaga. Nanay Nena, saan pupunta si Joel? Sa asawa niya. Tayo na lang ang kumain ng mga dala ko, Regine. Sige po. Nang makabalik si Joel sa bahay, agad niyang hinanap ang kanyang asawa at natagpuan niya naman ito sa kanilang kwarto. Nagtaka pa si Joel dahil may kandila sa kanilang sahig kung saan nakaupo si Imelda. Nakapikit ang mga mata nito at nagmumuni-muni na tila ba nagdarasal. Imelda, anong ginagawa mo? Bakit nakapatay ang ilaw? May kuryente naman Joel, akala ko ba nasa ilog ka? Nasaan ang nanay mo? Si Regine? Nandoon. Iniwan ko sila. Ang sabi kasi ni nanay, masama raw ang pakiramdam mo kaya hindi ka nakasama. Sayang nga masarap pa namang mag-picnic sa ilog ngayon. Teka, ano nga palang ginagawa mo dyan? Bakit may palanggana at kandila dito sa sahig? Wala. Naghuhugas lang ako ng katawan. Naiinitan kasi ako Ganun ba? Tulungan na kita, asawa ko. Bakit kasi hindi mo binuksan yung ilaw tsaka pinaandar yung ventilador? Baka papakin ka ng lamok dito sa dilim. Palihim na itinago ni Imelda ang litrato ng nanay ni Joel. May kaliitan lang yon at nakalagay sa photo paper kaya mabilis niya itong naitago. Mukhang hindi rin naman yon napansin ni Joel dahil wala siyang narinig sa asawa niya tungkol sa litrato. Kinakabahan pang napatayo si Imelda
Inalalayan naman siya kaagad ng kanyang asawa at pinaupo sa kanilang kama. Naputol ang ritual. Gagana kaya ang barang? Ano? May sinasabi ka ba? Hindi kita naintindihan. Ang sabi ko, salamat asawa ko. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Imelda. Maayos na bang pakiramdam mo, mahal ko? Magpahinga ka muna. Samahan mo naman ako. Aba, syempre naman. Makalipas ang ilang araw, bigla na lamang tinamaan ng karamdaman si Nanay Nene. Halos hindi ito makabangon sa kanyang higaan. Bigla na lamang may tumubong mga pantal sa kanyang katawan. May kakaibang amoy din na lumalabas sa bibig nito. Mataas ang lagnat at halatang namumutla ang kanyang bibig. Ilang beses na sinuri ni Joel ang ina, ngunit maging siya ay hindi masabi kung ano ang karamdaman ng kanyang nanay o kung saan yun nagmula, kaya dinala nila ito sa ospital. Alalang-alala sila sa kalagayan ni Nanay Nena. Marahil ay dala lamang ito ng allergic reaction. Nagreseta na ako ng mga gamot na kakailanganin niyang inumin upang gumaling siya at mabilis manumbalik ang kanyang lakas. Dok, isa po akong nurse, pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong reaksyon ng allergy sa katawan ng tao. Maaari kayang may iba pang dahilan kung bakit biglang nagkaganito ang nanay ko? Oobserbahan muna natin siya ng ilang araw at kinakailangan ko pang ipa-examine ang kanyang dugo. Sige Dok, maraming salamat po. Huwag ka mag-alala, mahal ko. Magiging maayos din ang nanay mo. Sana nga. Malakas ang kutob ko na hindi basta-basta ang sakit ng nanay mo. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Si Lola Crising mo, yung nanay ko. Minsan na rin nangyari ito sa kanya, ngunit walang sino man doktor ang nakapagpagaling sa kanya, maliban sa magtatawas. Kung hindi ako nagkakamali, ay maaaring binabarang ang nanay mo. Ho? Binabarang si nanay? Sino naman po ang gagawa nun? Imelda, wala akong ginagawa sa nanay mo, ha? Alam ko naman. Ang sasabihin ko, samahan mo ko. Umuwi muna tayo upang kumuha ng mga gagamitin dito sa ospital. Tay, kayo na po muna magbantay kay nanay. Babalik po ako agad. At walang imik na sumunod si Imelda sa kanyang asawa. Tahimik lang ito hanggang sa makauwi sila na siya namang ipinagtataka ni Joel. Ni hindi man lang makatingin ng diretso sa kanya ang babae na tila ba naiilang. Agad nilang kinuha at inayos ang lahat ng mga dadalhin nila sa ospital. Ayos ka lang ba, mahal? Masama bang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Pagod lang siguro ako sa biyahe. Ganun ba? Ako na lang mamaya maghahatid ng mga gamit sa ospital. Magpahinga ka na lang muna dito sa bahay. Uuwi na lang ako agad. Sige, mag-iingat ka. Pasensya ka na, ha? Hindi kita masasamahan. Huwag mong alalahanin yun. Ang mahalaga, makapagpahinga ka. Sige, ihahatid na lang kita sa labas. Anong ulam pa lang lulutuin ko para mamayang hapunan? Makakapagluto ka pa ba? Baka naman mapagod ka lang yan. Ano ka ba? Ayos lang ako. Ginisang itlog na lang at ampalaya. Tsaka sinabawang gulay. Kailangan ni nanay yun para manumbalik agad ang lakas niya. Sige mahal, ako nang bahala. Paano? Alis na ako para makabalik din ako kaagad. Mag-iingat ka rito, ha? Mag-iingat ka rin, mahal. Nang makaalis si Joel ay agad na dumiretso si Imelda sa kanilang kwarto. Malumanay na napaupo siya sa ibabaw ng kama at napaisip sa kalagayan ni Nanay Nene. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot dahil sa sinapit ng kanyang biyanan. Kahit na minamaltrato siya nito ay may puso pa rin naman si Imelda. Ilang sandali pa, bigla niyang naalala ang sinabi ni Tatay Raybert. Malakas talaga ang kutob ko na hindi basta-basta ang karamdaman ng nanay mo. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Si Lola Crising mo, yung nanay ko. Minsan na rin nangyari ito sa kanya, ngunit walang sino man doktor ang nakapagpagaling sa kanya maliban sa magtatawas.
Kung hindi ako nagkakamali, maaaring binarang ang nanay mo. Oh, binarang si nanay? Sino naman ang gagawa nun? Imelda, samantala. Posible kayang umepekto yung barang kay Nanay Nene? Teka, paano nangyari yun? Ang akala ko ba naputol ang ginawa kong ritual? Maaari kayang magtuloy ang barang kahit naputol ang sinasagawang orasyon? Gulong-gulo si Imelda sa kakaisip kung umepekto ba talaga ang ginawa niyang pambabarang sa kanyang biyanan o hindi. Tinuruan lamang siya dati ng kanyang lola kung paano mambarang, ngunit yun ang kauna-unahang pagkakataon na sinubukan niya na gamitin ang kapangyarihan ng kadiliman. Ni hindi nga siya sigurado kung tatalab ba yun o hindi. Malalim na napabuntong hininga si Imelda, napakunot din ang kanyang noo bago siya tumayo at napagpasyahan niyang tumungo sa kusina upang magluto para sa hapunan nila. Habang nagluluto, hindi pa rin mawala sa isip ni Imelda ang mga nangyari nung araw na yon. Ilang araw ding nagtagal sa ospital si Nanay Nene bago ito tuluyang nakalabas. Wala namang negatibong resulta sa mga eksamin na ginawa sa kanya, kaya binigyan na lamang ito ng gamot upang manumbalik ang kanyang lakas at gana sa pagkain. Ang perang tinatago ni Nanay Nene na ilalaan niya sana para sa kaarawan ng bunso niyang anak ay pinambayad na nila sa ospital at sa mga gamot. Nakauwi na rin ang bunso nitong anak na si Noel at siya rin na nagbabantay sa kanya sa ospital tuwing gabi. Kahit nakalabas na si Nanay Nene ng ospital, palagi pa rin itong nakakaramdam ng pagkabalisa. Kapansin-pansin din ang biglaan niyang pangangayayat at pamumutla. Halos hindi pa rin ito makakilos nang walang umaalalay sa kanya. Todo naman ang pag-aalaga ng kanyang pamilya, lalo na ang anak nitong si Joel at ang asawa nito na si Imelda. Nay, ayos ka lang ba? Bakit po parang iba pa rin ang itsura ninyo? Ilang araw ng ganyan si nanay, kuya, mula nang lumabas. Ang sabi niya, palagi raw may nakatingin sa kanya kahit kaming dalawa lang naman ang tao dito. Bumalik din ang mga pantal niya sa katawan. Joel, mag-iingat kayo. May mga matang nakatingin sa atin. Nay, wala naman pong ibang tao dito kundi tayo-tayo lang. Ano po bang nangyayari sa inyo? Ay, teka, may nangyari ba? Nakauwi na pala kayo, Tay. Mano po? Si nanay, tatay, balisa na naman siya, oh. Ay, nako, ang mabuti pa siguro ay ipatingin na lamang natin siya sa albularyo. Sa tingin ko nga rin po, Tatay. Imelda, mahal, bakit parang ang tahimik mo yata? Wala. May iniisip lamang ako, Joel. Bukas na bukas din ay dadalhin ko siya sa albularyo. Noel, ikaw ang sasama sa akin bukas, ha? Opo, tatay. Ipaghahain ko na muna si nanay ng hapunan niya para baka sakali ay gumanda ang pakiramdam niya. Ako na rin na magpapakain sa kanya, Joel. Mas mabuti pa nga. Salamat. Siya nga pala, Joel. Noel, halika kayo't mag-usap muna tayo sa labas. Agad na dumiretso si Imelda at ipinaghanda ng hapunan si Nanay Nena. Nang makabalik siya sa silid ng kwarto ng ginang, ay naabutan pa niya itong nakahiga sa kama, ngunit malikot ang mga mata. Hindi maiwasan ni Imelda na makaramdam ng lungkot para sa biyanan, dahil alam niyang nahihirapan na ito sa kanyang sitwasyon. Si Regine. Po? Si Regine ang gusto kong magpakain sa akin. Wala ho siya rito. Sige na, kumain ka na. Nahirapan pa si Imelda sa pagpapakain sa kanyang biyanan dahil ilang beses siya nitong tinanggihan. Ngunit sa huli ay napakain pa rin niya ito ng maayos. Nasaktan si Imelda dahil kahit na nasa ganoong kalagayan ang kanyang biyanan, ay si Regine pa rin ang hinahanap nito.
Gayong buhat na magkasakit siya ay hindi na dumadalaw ang babae sa kanila. Ni hindi man lang ito nagpakita sa ospital noong naroon pa si Nanay Nene. Nang matapos pakainin ni Imelda ang kanyang biyanan, pinatulog niya muna ito bago siya umalis at tumungo sa kusina upang maghugas ng pinagkainan ni Nanay Nene. Nakakailang hakbang pa lamang si Imelda patungo sa kusina nang bigla niyang narinig na sumigaw si Nanay Nene, kaya dali-dali siyang tumakbo pabalik sa kwartong yon. Pagpasok niya roon ay nakaupo ang kanyang biyanan sa sulok ng kwarto. Nanginginig ito na tila ba takot na takot. Maya-maya humahangos na dumating ang biyanan niyang lalaki at maging ang dalawang lalaking magkapatid. Napatakbo si Raybert palapit sa kanyang asawa hanggang sa mga sandaling yon ay patuloy pa rin yon na sumisigaw. Lumapit din sa kanila si Noel, samantalang nanatili naman sa tabi ni Imelda si Joel na hindi rin mapakali dahil sa mga nangyayari. Oh, bakit? Hindi ko alam. Papunta sana ako sa kusina nang marinig ko na sumigaw si Nanay, kaya tumakbo ko pabalik dito. Nay, ano po ba nangyayari sa inyo? Papatayin niya ako! Papatayin niya ako! Sabihin mo, sinong papatay sa'yo? Sabihin mo, siya! Ayan! Nakatingin siya sa akin! Nagitla ang lahat nang umangat ang kamay ni Nanay Nene at itinuro nito ang lugar ng bintana kung saan naroon nakapwesto si Imelda. Maging si Imelda ay nagulat din dahil sa pangyayaring yon. Gulat na napasulyap si Joel sa kanyang asawa bago ibinalik ang tingin sa nanay niya na takot pa rin ang itsura. Joel, mahal, parang may tao sa labas. Huwag ka matakot, Imelda. Wala lang si nanay sa sarili niya, kaya siya ganyan. Sige. Kinabukasan, 5:30 pa lamang ng umaga ay umalis na sina Raybert, Noel at Nanay Nena upang tumungo sa kabilang bayan para magpatingin sa albularyo. Samantala, nagpaiwan naman si Joel sa bahay nila upang may kasama ang kanyang asawa. Sa mga oras na yon ay mahimbing pa rin ang pagkakatulog ni Imelda. Ni hindi niya alam na nakaalis na pala ang kanyang mga kasama sa bahay. Nang makabalik si Joel sa kwarto nila mag-asawa, ay inabutan niya pa si Imelda na mahimbing ang pagkakatulog. Naglakad siya palapit sa kama, ngunit agad siyang natigilan nang mapansin niya ang itim na bag ng kanyang misis. Kinuha niya yun at sinuri ang mga gamit na nasa loob. Nakaramdam siya ng awa sa asawa dahil sobrang luma na ng bag na yun at butas-butas na rin. Akmang ibabalik na sana ni Joel ang bag sa lagayan nito nang mapansin niya sa loob ang isang litrato. Napasulyap si Joel sa asawa bago tiningnan ang litratong yun. Ngunit ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang bumungad sa kanya ang larawan ng kanyang ina. At may nakasulat pa roon na hindi niya maintindihan dahil sinalin sa wikang Latin. Muling hinalughog ni Joel ang bag ni Imelda at doon niya rin nakita ang mga buhok na nakalagay sa plastik at may pangalan din ng kanyang ina. Sa bag niya rin mismo nakita ang isang itim na libro na naglalaman ng ritual ng isang mambabarang. Napako si Joel sa kanyang mga nadiskubre. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Napatayo siya at galit na binalibag ang lahat ng mga gamit na siyang naging dahilan ng pagkagising ni Imelda at agad na napatayo ang babae. Joel, anong ingay yan? Teka, bakit mo tinapon ang bag ko? Imelda, bakit mo ginawa yun? Anong ibig mo sabihin? Itong litrato ni nanay, bakit nasa iyo to? Bakit nasa iyo ang buhok ni nanay? Bakit may libro ka naman babarang? Sabihin mo ang totoo,
Ikaw ba nang barang sa nanay ko? Patawad. Patawarin mo ako. Ayaw ko kasing mawala ka. Hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Walang hiya ka, Imelda. Hindi ko maisip kung bakit mo yung nagawa sa nanay ko. Hindi ako makakapayag na ang nanay ko lang ang magdurusa sa paghihirap dahil sa ginawa mo. Joel, asawa mo ako. Asawa nga kita. Minahal kita ng lubusan. Inalagaan kita at binigay ko sa iyong lahat. Pero bakit itong ginanti mo sa akin? Bakit? Bakit mo binarangan nanay ko? Dahil gusto kanyang ibigay sa iba. Sa ex-girlfriend mo. Alam naman natin dalawa na sa simula pa lang ay gusto niya magkabalikan kayo ng babaeng yon. Ngunit hindi ako makakapayag na ibigay ka ng kahit sino sa ibang babae dahil ako ang karapat-dapat para sa'yo. Aalisin ko lahat ng humaharang sa ating dalawa, kahit na ang sarili mo pang ina. Ngayon, natikman na niya ang ganti ng inapi niyang manugang. Imelda, wala kang puso. Hayop ka. Oras na may mangyaring masama sa nanay ko, humanda ka, papatayin kita. Tandaan mo, asawa lang kita, ngunit ina ko siya. Hindi ako makakapayag na may manakit sa magulang ko kahit na ikaw na asawa ko. Itaga mo yan sa bato. Galit na umalis si Joel sa kwarto, samantalang naiwan naman si Imelda sa loob. Tuluyan itong napahagulgol ng iyak. Aminado siyang nagalit siya sa kanyang biyanan dahil sa pang-aapi at pang-iinsulto nito laban sa kanya. Ngunit pinagsisihan din naman niya ang lahat at walang gabi na hindi siya umiiyak dahil sa kanyang ginawa. Hindi lang niya napigilan dati ang kanyang sarili na mambarang dahil sumabog na siya sa galit. Napagdesisyonan ni Imelda na umalis na lamang dahil alam niya sa kanyang sarili nung mga sandaling yun, magwawakas na rin ang relasyon nila ni Joel. Kitang-kita niya ang galit at pagkamuhi sa mga mata nito habang sila ay magkaharap na nag-uusap. Nang araw ding yun, umalis si Imelda sa bahay ng pamilya ni Joel na walang anumang iniwang bakas. Samantala, sumunod si Joel sa kanyang tatay at kapatid sa kabilang bayan. Galit na galit pa rin siya dahil sa ginawa ng kanyang asawa sa kanyang ina. Hindi niya lubos maisip kung bakit yon nagawa ni Imelda. Alam din naman niya na hindi tanggap ng kanyang nanay ang asawa niya, ngunit bakit kailangan pa nilang humantong sa ganoong sitwasyon? At para sa kanya, kahit ipagtulakan siya ng kanyang ina sa dati niyang nobya, ay hindi pa rin naman niya yon babalikan. Dahil mahal na mahal talaga niya si Imelda. Hindi man si Imelda ang unang babaeng inibig niya, ngunit ipinangako niya sa kanyang sarili na ang babaeng yon ang huling babaeng mamahalin niya habang buhay. Nang makarating si Joel sa bahay ng albularyo, ay naabutan pa niya ang mga ito na nasa kalagitnaan ng ritual. Sa labas pa lang ng bahay ay rinig na niya ang sigaw ng kanyang ina mula sa loob. Umiiyak ang ginang at nagrereklamo na parang may tumutusok sa kanya. Isang malakas na mambabarang ang bumarang kay Nene. Ang babaeng yon ay kilala ninyo. Ay, sino naman ang maglalakas ng loob na mambarang sa asawa ko? Tay, kilala ko na ho. Si Imelda. Siya ang may kagagawan. Ang asawa ko nang babarang kay nanay. Abay, nakakasiguro ka ba? Opo, tay. Papatayin ko siya oras na may mangyari masama kay nanay. Mamaya na lang natin ito pag-usapan. Ipinagpatuloy ng albularyo ang kanyang ritual. Panay ang ginagawa nitong pagsigaw dahil di umano ay napakalakas ng nambabarang kay Nanay Nene. Panay pa rin ang sigaw at iyak ng babae. Hawak-hawak siya ng kanyang asawa at ng bunso niyang anak na si Noel. Pinagsabihan kasi sila ng albularyo na hawakan si Nene dahil baka may mangyari pang masama sa kanya.
Biglang umihip ang malakas at malamig na hangin, kaya muntik pang mamatay ang kandilang ginagamit ng albularyo. Mabuti na lamang at hindi namatay ang apoy. Pakiramdam din nila ay may kung anong nilalang na kanilang kasama, ngunit hindi nila yung nakikita. Kilala ko kung sino ka. Hayaan mo na ang babaeng ito kung ayaw mong ipagkalat ko sa lahat ang tunay mong katauhan. Binabalaan kita. Kailanman ay hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Pakawalan mo na ang babaeng ito. Malakas na napasigaw si Nanay Nene, ngunit sandali lamang ay bigla na rin itong tumahan. Maging ang malamig na hangin ay unti-unti na ring nawawala hanggang sa gumaan na ang nararamdaman nila. Muling umusal ng huling dasal ang albularyo at nang matapos, pinahiran niya ng langis ang mga kamay, braso at paa ni Nanay Nene na puno na ng pantal. Bumalik na sa taong nambarang ang ginawa niya sa asawa mo, Raybert, at dodoble pa ang kaparusahang ipapatong sa kanya. Nga pala, gayon pa man ay kinakailangan niyo pa rin bantayan si Nene. Ipainom niyo pa rin sa kanya ang herbal na ito upang sa ganun ay mabilis niyang mabawi ang kanyang lakas. Lagyan niyo rin ng langis na ito ang kanyang mga pantal upang mawala at hindi mag-iwan ng anumang marka. Maraming salamat po sa tulong ninyo, Mang Ramon. Hindi niyo na ba itatanong kung sino ang nambarang kay Nene? Hindi na ho. Alam ko na ho kung sinong taong yun. Kilala ko na siya. Kilalang kilala. Salamat. Maraming salamat sa tulong mo, Ramon. Tungkulin ko ang tumulong sa mga nangangailangan. O siya, sasala muna tayo upang makapagpahinga na rito si Nene. Mag-iwan na lang muna kayo ng isang bantay dito. Ako na po ang magbabantay kay nanay. Oh, Joel, halika dun sa labas. Mag-usap tayo. Sige po. Sigurado ka bang si Imelda ang nambarang sa nanay mo? Sigurado po ako. Nakita kong litrato ni nanay sa bag niya, pati buhok ni nanay. Tsaka may libro din siya ng mambabarang. Umamin din po siya sa akin, Tay. Tay, patawarin niyo po ako. Kasalanan ko po ito. Huwag kang humingi ng tawad, anak. Wala kang kasalanan. Ang mahalaga ay ligtas na ang nanay mo ngayon. Oras na makabalik tayo sa bahay. Humanda sa akin ang Imelda na yon. Samantala, hapon na nang makauwi ang buong pamilya ni Joel. Nang makarating sila sa bahay ay malinis at tahimik na paligid ang unang bumungad sa kanila. Inalalayan pa nilang tatlo si Nanay Nene at hinatid sa silid nito. Agad na tumungo si Joel sa kwarto nila mag-asawa, nagbabaka sakali na doon niya matatagpuan si Imelda, ngunit ganoon na lamang ang pagtataka niya nang wala siyang maabutan na bakas ng kanyang asawa. Naisip ni Joel na baka lumabas lang si Imelda o baka may binili lang, kaya hinayaan niya na lamang ito. Ngunit hanggang sa sumapit ang gabi ay hindi pa rin umuuwi ang kanyang asawa. Mukhang napansin din yon ng kapatid at tatay niya dahil tinanong nila kung nasaan na ang kanyang asawa, ngunit wala siyang imik. Dahil maging siya ay hindi niya rin alam kung nasaan si Imelda. Hindi kaya umalis na ang asawa mo, Joel? Saan naman ho pupunta yun, Tay? Wala naman pong pera yun. Tinignan mo na ba ang mga gamit niya sa kwarto, kuya? Kakasuri ko lang kasi, ngunit wala akong nakita. Ni tsinelas niya, hindi ko nakita maliban dun sa bagong bestida na hindi niya pa nasusuot. Bagong bili niya yata yun. Baka nga umalis na siya. Kung ako rin naman ang nasa kalagayan niya at kapag nabisto ang sikreto ko, lalayas na talaga ako. Ano? Teka, hindi maaari. Agad na tumakbo si Joel sa kanilang kwarto. Hinalughog niya ang buong silid, ngunit tama nga ang kanyang kapatid. Ni isang gamit ni Imelda ay wala na siyang makita, maliban sa bestida na nakasabit sa aparador na binili pa nila sa bayan. Napabuntong hininga na lamang si Joel at napaupo sa kanilang kama. Hindi alam ng lalaki kung siya ba ay matutuwa
magagalit, masasaktan o malulungkot. Galit na galit siya, ngunit sobra siyang nasaktan. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa, ngunit di niya lubos maisip kung bakit yun pa ang sinapit nila, kung bakit humantong sila sa ganoong sitwasyon. Napahiga na lamang si Joel. Sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang mga luha mula sa kanyang mata. Maya-maya pa ay tuluyan na siyang napahagulgol ng iyak dahil sa sobrang sakit at bigat na kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niyang pagkampi sa kanyang nanay o mali ang pagbantaan niya ang kanyang asawa dahil sa ginawa nito sa kanyang ina. Ngunit naisip ni Joel bilang isang anak, dapat ang nanay niya ang kanyang kampihan. Hindi rin naman naging madali sa kanya ang desisyong yun, lalo na't ang dalawang babaeng mahal niya ang pagpipilian. Mas lalong napalakas ang paghagulgol ni Joel. Kinabukasan, nang magising si Joel ay muli na naman itong umiyak, lalo na nang muli niyang naalala na tuluyan na siyang iniwan ng kanyang asawa. 4 na araw ang lumipas, ngunit walang Imelda pa rin na nagpaparamdam kay Joel. Unti-unti na ring gumagaling ang kanyang nanay Nena at sa katunayan ay nakakalabas na ito kasama si Regine. Bakas din ang kasiyahan sa mukha ng ginang, ngunit napapansin nito na tila binagsakan ng langit at lupa ang kanyang anak. Joel, anak, ayos ka lang ba? Ilang araw ka nang hindi nakakakain ng maayos. Hindi ko rin alam kung natutulog ka pa ba, gayong malaki ang pinagbago mo. Nangayayat ka na. Inay, bakit ba tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Bakit? Anak, Nay, alam kong mabigat ang ginawang kasalanan ni Imelda sa inyo, ngunit hindi ko alam kung bakit. Nay, mahal na mahal ko si Imelda. Mahal na mahal kong asawa ko. Hindi ko alam kung makakaya ko pa bang mabuhay gayong iniwan niya na ako. Paano na ako ngayon? Wala nang asawa ko. Anak, nandyan naman si Nay naman. Si Regine na naman ba? Hindi ko nga mahal si Regine. Kung ano man ang nakaraan naming dalawa, hanggang dun na lang yun. Nay, si Imelda ng babaeng mahal ko. Mahirap bang intindihin yun? Mahirap bang tanggapin yun, Nay? Mahal na mahal kong asawa ko, ngunit bakit hindi siya magawang tanggapin? Bakit? Dahil hindi siya nababagay sa'yo, anak. Anak, Joel, mataas ang pinag-aralan mo, ngunit bakit sa isang hamak na tindera sa kantin ka lamang umibig? Higit naman na mas maganda si Regine kumpara sa kanya. Oo na, maganda na si Regine. Puro na lang kayo Regine. Alam niyo ba kung anong totoong rason kung bakit kami naghiwalay? Aksidente ko siyang nahuli na niloloko ko. Inay, nakita ko si Regine na may kahalikan lalaki dun sa likod ng paaralan namin. Saka hindi mo ba alam, Nay? Nagdadalang tao ngayon si Regine, ngunit nung tinanong ko siya kung sino ang ama, sabi niya hindi niya alam kung sino sa mga naging jowa niya. Nay, may nobyo ngayon si Regine, ngunit hindi lang isa o dalawa, kundi 3. Ano, gusto niyo pa ba siya maging manugang, ha? Ganong klase ba ng babaeng gusto niyo, Nay? Anak, pasensya ka na. Hindi ko alam. Inilihim ko sa inyo to para na rin wala kayong masabing masama kay Regine. Pero Nay, iba si Imelda. Iba siya. Naalala niyo ba nung pumunta ako sa Maynila dahil may nag-alok ng trabaho sa akin noon? Scam pala yun, Nay. Ninakawan lang ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga panahon na yun. Hindi ko rin kayo mapadala ng sulat dito kasi wala akong pera. Samut-saring racket ang pinasukan ko rin sa Maynila upang kahit papano may makain ako, Nay. Anak, bakit ngayon mo lamang ito sinabi? Hanggang sa nakilala ko si Imelda, Nay. Tinulungan niya ako.
Pinairam niya ako ng mga damit ng tatay niya, pinakain, pinatulog sa maayos na tulugan. Saka alam mo ba, Nay, siya rin ang tumulong sa akin upang makapasok ako bilang nurse sa ospital na pinagtatrabahuhan ko ngayon. Kaya meron ako na ipapadala sa inyo. Utang ko sa kanyang buhay ko, Nay, at kung ano man ang meron ako ngayon. Anak, patawarin mo ako. Tama ka, Nay. Isang hamak ang tindera lang sa kantin si Imelda. Ngunit ang tinderang yun ang tumulong sa akin upang maisalba ang buhay ko at maging ang aking pangarap. Si Imelda ang asawa ko at ang babaeng minamahal ko, Nay. At tuluyan nang ang humagulgol sa pag-iyak ang mag-ina. Nang hihinang niyakap ni Nanay Nene ang anak niyang si Joel. Labis na nagsisisi ang ginang dahil sa lahat ng mga ginawa niyang pangiinsulto at pangmamaltrato sa kanyang manugang na walang ibang ginawa kundi ang mahalin at alagaan ang kanyang anak. Maging siya na sariling ina ni Joel, walang naitulong sa lalaki noong ito ay nasa gipit na sitwasyon. Si Imelda lang ang tumulong dito kahit hindi niya kaano-ano. Mas lalong napahagulgol ng iyak si Nanay Nene dahil sa isiping yun. Sising-sisi siya sa mga pagkakamaling nagawa niya. Naisip din niya na kasalanan niya kung bakit sila humantong sa ganoong sitwasyon. Kung tinanggap lang sana niya si Imelda, marahil ay hindi sila umabot sa ganitong kalagayan. Araw ng Martes, araw ng tinda sa kanilang lugar. 4:00 pa lang ng umaga ay nagising na si Joel at ang nanay niya. Maaga silang tumungo sa bayan upang mamalengke. Nang makarating sila sa palengke ay bumungad sa kanila ang maraming tao. Dinagsana naman ng mga taga-bundok ang bayan nila upang mamili at magtinda. Unang pinuntahan nila ang bilihan ng mga sariwang isda. Nagkataong abala si Joel sa pagpili ng bibilhin nang biglang may tumapik sa kanyang braso. Anak, si Imelda ba yun? Saan, Nay? Wala. Namamalikmata lamang siguro ko. Baka gutom lang yan, Nay. Tara, nakabili na ako ng isda. Ay, teka saglit. Hindi ba si Tia Gracia mo yun? Ay, Gracia! Mare! Hintayin mo ako! Hindi mo ba ako narinig? Oh, Nene! Ang tagal kitang hindi nakita! Ay, teka! Gracia! Ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong pantal at pasa sa katawan? Ay, wala. Sige na, alis na ako. Nagmamadali kasi ako. Ano kaya ang nangyari doon? Nay, napansin niyo ba? Parang kapareho sa mga pantal mo dati ang pantal ni Aling Gracia. Hindi kaya may nambarang din sa kanya? Ay, hindi ko alam, anak. Halika na, tayo na. Hanggang sa makauwi sina Nanay Nene at Joel ay hindi pa rin mawala-wala sa isip ng lalaki ang nakita niyang mga pantal sa katawan ni Gracia. Hindi siya maaaring magkamali dahil ang mga pantal na yon ay kaparehong-kapareho sa mga pantal na minsan na ring tumubo sa katawan ng kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong yun, mas matindi ang pantal at mga pasa na nakita niya sa katawan ni Gracia. Natigilan si Joel nang muli niyang maalala ang sinabi ng albularyo sa kanila. Pumalik na sa taong nambarang ang ginawa niya sa asawa mo, Raybert, at dodoble pa ang kaparusahang ipapatong sa kanya. Ha? Maaari kayang nagkamali lang ako ng hinala? Posible kayang hindi si Imeldang nambarang kay nanay at napagkamalan ko lamang siya? Kailangan ko makita si Imelda dahil kung siya nga nambarang kay nanay, sigurado ko na puno yun ng pantal sa kanyang katawan. Anak, bigla ko nga palang naalala. Ano po yun, Nay? Ikaw ba? Naalala mo ba yung gabing nangyari bago niyo ko dalhin sa albularyo? Opo, yung sumigaw kayo sa takot kasi ang sabi niyo papatayin kayo ni Imelda. Natatandaan ko yun, Nay. Ha? Hindi naman si Imelda ang tinuturo ko noon, anak. Ah, ano pong ibig niyong sabihin?
May nakita kasi akong babae sa labas ng bintana. Yung babaeng yon ang tinuturo ko. Ha? Ano? Nay, posible kaya na hindi si Imeldang nambarang sa inyo kundi ibang tao? Ha? Ano ang ibig mong sabihin, anak? Kasi kung ibang tao palang tinuro nyo ng gabing yon, ibig sabihin, ang tao rin yun ang siyang nambarang sa inyo. Kasi bakit naman siya sisilip sa bintana para takutin kayo kung wala naman siya masamang intensyon? Anak, ang mabuti pa'y puntahan natin ang albularyong tumulong sa akin. Siya ang makasasagot sa katanungan natin na yan. Kinahapunan ng araw na yun, magkasamang tumungo ang mag-ina sa bahay ng albularyo na tumulong sa kanila. Naabutan pa nila itong nanggagamot ng ibang pasyente, kaya hinintay nila ito hanggang sa matapos. Halos hindi mapakali si Joel sa kanyang kinauupuan. Kinakabahan siya sa maaaring matuklasan. Mang Ramon, pwede ba naming malaman kung sinong nambarang kay nanay? Alam kong sinabi ko na dati na kilala ko na yung taong yon, ngunit mukhang nagkamali po yata ako. Si Gracia, siya ang nambarang sa nanay mo dahil sa inggit at selos. Ano? Kung ganun, nagkamali nga po ako. Nay, paano na si Imelda? Napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. Mapapatawad niya pa kaya ako? Ang mabuti pa, anak, hanapin mo na ang asawa mo at ipaliwanag mo sa kanya ang lahat. Alam kong mahal ka ni Imelda, kaya huwag kang sumuko. Hanapin mo siya at sana'y hindi pa huli ang lahat. Sana'y mapatawad niya rin ako sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa kanya. 2 araw na rin ang nakalilipas simula nang matuklasan nila ang katotohanan sa likod ng pambabarang kay Nanay Nene. Sa loob din ng 2 araw na yun ay nagpagala-gala si Joel sa kanilang lugar. Nagbabaka sakali na muli pa niyang makita si Imelda. Yun ay kung hindi pa rin nakakalayo ang babae at hindi pa rin ito nakakabalik sa kanilang probinsya. 10:30 ng tanghali, ngunit patuloy pa ring pinaghahanap ni Joel ang asawa niyang si Imelda. Nagtanong-tanong din siya sa kung sino-sino, ngunit wala namang nakakakilala sa kanyang asawa. Maya-maya, nakaramdam ng gutom si Joel kaya napagpasyahan niyang huminto muna sa isang karinderya at kumain. Nang makapasok siya sa loob ay agad niyang sinuri ang mga ulam na naroroon. Naghahanap siya ng kanyang matitipuhan. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang may lumapit na babae sa kanya at tinanong kung ano ang gusto niyang kainin. May napili na po ba kayong ulam, sir? Masarap po lahat yan. Imelda? Joel? Bakit ka na pa rito? Sinong kasama mo? Asawa ko. Sa wakas nahanap na rin kita. Imelda, patawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Hayaan mo ako magpaliwanag sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa iyo. Asawa ko, pakiusap, bumalik ka na. Hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita higit pa sa iniisip mo. Joel, mahal ko. Patawad din sa lahat ng pagkakamali ko. Mahal na mahal kita. Hoy, umalis nga kayo dyan. Nagugutom ang tao parang harang pa kayo sa daan. Naku, pasensya na po, Manong. Asawa ko, tara, sumama ka na sa akin. Umuwi na tayo. Pero, paano ang nanay mo, mahal ko? Huwag ka mag-alala. Tanggap ka na nila. Talaga? Oo, tara na. Ay, saglit lang. Akala ko ba kakain ka? Ay, oo nga pala. Nakita lang kita, parang bigla na ako nabusog eh. Sabik na kasi ako sa mga yakap at halik mo, mahal ko. Wala nang nagawa si Imelda kundi ang tumawa na rin dahil sa hirit sa kanya ng kanyang asawa. Pinaghain na rin niya ng makakain si Joel. Pagkatapos noon ay nagbayad na ang lalaki dahil tindera lang sa karinderyang yon ang kanyang asawa. Samantala,
Nang makabalik ang mag-asawa sa bahay ng pamilya ni Joel, ay naabutan pa nila si Nanay Nena na tahimik sa pagwawalis sa labas ng bahay. Masaya naman itong nilapitan ni Joel, samantalang nahihiyang sumusunod naman sa likuran niya si Imelda. Nay, nandito na ho ako. Ay, Joel, mabuti naman at nakabalik ka na, anak. Imelda? Magandang tanghali po, Nay. Kumusta po kayo? Naku, bata ka. Ilang araw ka din namin pinaghahanap. Saan ka ba nagpupunta? Ay, teka, kumain ka na ba? Naku, Joel, anak, papasukin mo na si Imelda sa loob. Baka pagod na pagod yan. Nay? Imelda, patawad sa mga nagawa kong kasalanan. Salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. Tanggap na kita. Buong-buo, Imelda. Marami pong salamat, Nay. Salamat po. Oy, nandito na pala kayo. Pumasok na muna kayo sa loob. Nagluto ako ng pansit at lumpia. Tara na, Imelda, anak. Kumain na tayo sa loob. Sige po, Nanay. Uy, teka. Nay, Imelda, Tay, nandito rin po ako. Parang hindi na ako yung anak niyo ah. At hindi na napigilang magtawanan ng buong pamilya. Wow, ang ganda ng kwento natin, sobra. Nagulat ako dun sa twist sa dulo. Siyempre, meron po na naman tayong shoutout. Simulan po natin sa Gomez family, sa Quiapo family, sa Tamba family, kay Tadtad, kay Aguila, kay Mulawin, at kay Davy. Maraming salamat po sa inyong suporta sa kwentong Enteng. Siyempre, meron din tayong iba pang isa-shoutout kay Tita Jinky Perez, kay Melody Lagaras, hi kay Mel Santarita, kay Sarah Adam, at kay Lovely David. Maraming salamat po sa inyong suporta sa kwentong Enteng.